Bibili po kayo sa player na to. Bakit ko po nasabi? Kasi ganito, alam nyo ba na sa buong mundo, meron lang pong sa kasalukuyan na 2,800 lagpas ang rating? Opo, at ang number 1 dyan, of course, si Magnus Carlsen, si Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, at si Arjun Erigaisi. Yan po yung 2,800 ngayon eh. Pero ito po yung matindi. Yung 2,800 na yan, kaya nag-2,800 yan, malalakas yung mga yan eh. Best of the best yung mga yan, kaya kataas ng rating eh. Pero, meron pong isang player sa kasalukuyan na kapag ang kalaban niya ay 2,800 sa standard, tinudurog niya lang. Ubus! Promise! Walang iba po yan, kundi si Grandmaster Fedosib. Vladimir Fedosib ng Slovenia. Dati po yan Russia. Lumipat lang ng federation. Una niya pong biniktima, last year lang, mga few months ago, Olympiad po 2024. Walang iba, kundi si Grandmaster Magnus Carlsen. Ayan po, durog sa kanya sa endgame. Endgame niya tinalo si Magnus. Ang lupit na pagkatalo ni Magnus dyan. Slightly better si Magnus dyan. Pero for some reason, para siyang kinulam ni Fedosib. Tapos sa endgame pa nagkamali. Panoorin niyo po yung video. I-drop ko po yung link. No? Anyway, ang sunod na biniktima niya, kamakailan lang talaga ito, ongoing pa yung tournament, Tata Steel, Arjun Erigaisi naman. Ang tindi din ng pagkapanalo niya dito. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo mabuti D4 po ang ginawa ni Arjun Erigaisi. Knight F6, C4, E6, nag-Knight F3, nag-D5, nag-Knight C3. Ito po yung tinatawag nilang English opening na Anglo-Indian Queen's Knight Paration. Parang Queen's Gambit decline lang yan eh. Iba-iba lang yung sequence. Anyway, nag-Bishop E7 na yan. Kung mag-G3 kasi dito katalan eh. Pero hindi nag-G3 yan eh. Kinapture. Tinex naging Queen's Gambit decline exchange paration na. So, pinalit lang, tapos nag-Bishop F4 develop, Bishop D6 lang. Pinapalit lang. At mabilis sumila si Arjun, pero pagka Bishop D6, napaisip siya eh. Nag-E3 lang, kinapture, takes, tapos nag-castling. Na-weirdoan siya sa Bishop D6 kasi ang weird, kakatira ng Bishop E7, nag-Bishop D6 para ipalit yung Bishop. Anyway, after castling, nag-Knight E5 po yan. Nasinagot lang ng Knight C6. Ang Knight C6 po kainin mo to, magkakaroon ako ng double pawn dyan. Pero, pangit naman pawn structure mo, bubukas yung gitna eh. Ayun, no. Kaya ang ginawa niya, nag-F3 nga lang eh. Para sa yung F3 naman? Abe, piniprevent na po yung possible talon doon later on. Ang aga, no? Anyway, nag-Bishop E6 develop. Queen lang po sa may D2 para mag-castling sa queen side ba yan? Tingnan natin, kinapture po eh. Tinex ng pawn, Knight D7. And then, pumunta na nga sa queen side castling. Grabe. Nagtataka lang ako dun dito ng konti. Ibalik ko lang po. No? Bakit po hindi po ito kinapture? Kasi pag tinex mo yan, may knight takes E5, capture po doon, and then may bawi din. Okay? Kaya hindi po ginawa yon. At nag-castling na nga, sinisi lang dinipensa, tapos nag-G4. Pagka G4, in-stop niya yan. F5, ayan. Baka kasi mag-F5 kakulong yung bishop eh. So, pagka F5, nag-knight lang po sa may E2 na mali. Mali, ang tamang tira daw, rook G1 lang. Tamang develop ka lang. Kasi yung knight, pagka-takbo nun, bukod sa nabarahan po yung bishop, umatras eh. Though may idea po yan na magna-knight D4 sana, wala, kinapture lang. Pagka-takes, gumanon, queen move lang. Ayan. So basically, nag-one po up. Yun nga lang, nakakatakot position po ng itim. Inaatake siya. So pagka queen E7, nag-rook G1, kinapture lang. Kainin ko lahat ng po na yan. Nag-develop po ng bishop, well, maari pong gusto na magtulak niyan. Kaso, kining movean lang. Mali pa nga yung king move eh. Ang tamang tira daw po is F2. Grabe F2 Para pagka queen takes, ganun. Astig, no? Anyway, inuna niya yung king move na sinagot ng bishop C2. Para saan yung bishop C2? Mag-queen D3, mamatiin kang ganun. Anyway, nag-C5 lang yan. Natake yung knight, nag-knight takes F3 na. Tapos nag-knight B6, tumira lang po ng rook sa may G5. Hindi po kasi pwede pa yung queen D3 dahil may bishop F5. So, eto pwede na. Pero hindi pinansin eh. Nag-knight C4, nag-queen lang po sa may D3 at mamatiin niya, kaya nag-G6. At ito daw po,
lamang na. Lamang na po kay Arjun. Winning daw si Arjun dito. So pagka G6 po, tumira ng Knight H4 number 1 engine move. Huwag kayo magtataka bakit pinibigay. Kasi may mga sacrifice po dito. Ayan o. Ayan o. Ayan mangyayari. So bubuka. Kaya nga po ang ginawa, nag-Queen F7 to depend upon. Tuloy pa rin ang pressure sa F5 para pagka-capture this time with a check na sinagot lang po ng Rook F1. Siyempre, kailangan ng depensahan. Nag-Rook naman sa may G8, depensa na nga po sa may G6. Kasi sa sacrifice na yan, nag-Queen G3. At winning na po si Arjun dito, 20 minutes pa siya. Oh, grabe, namuti na po yung pare. Tumira po ng Bishop F5 yan, na kinapture. At pagka-takes ng pawn, dito ako nahiwagaan. From a winning position, tingnan nyo ginawa ni Arjun. Kabigla-biglang blunder. Ang haba pa po ng time niya. Ibalik natin yung oras. 19 minutes pa yan Blunder. O bakit po yung blunder? Tingnan nyo mabuti. Eto mangyayari. Queen sacrifice na miss. Teka lang coach. Libre yan Pagkakain sa queen. One takes lang Quality up. Pagkatira ng Knight E3, hindi mo madepensahan yung dalawa ng sabay. Yun ang nangyari. Losing bigla. Wala na. Isang pyesa. May pass bomb pa sila pareho. Grabe. Wala. Mapit na lang. Oops. Okay. Pinabagsak. Pinapture. At dito po, pagka Knight doon, naparesign na lang. Kasi ang sunod na po ng mga tira, check. Pag bumaba ka, check na naman dito. Or tutulak ka, may match-it. Pag umangat ka naman, checking ka dito. Pag umangat ka, tulak-tulak, wala na din. Mapopromote po talaga yung pawn. Kaya nag-resign na lang. Grabe yung ginawa ni Pedosib, no? From losing to winning, parang kinulam din. Parang kinulam din. Bigla na lang, nagkamali si Arjun. Honest na yan. Eto matindi, hindi dyan matatapos ang video natin kasi tinalo niya si Magnus sa Olympiad 4 months ago. Tinalo niya itong si Arjun. Kailan lang? Eto pa isa. Tinalo niya din si Fabiano Caruana. Grabe. Same tournament, tatasil. Ongoing pa ito. Grabe. Ano po nangyari? Eto po. So, D4 po yan. Queen's Gambit decline yan na pagka Bishop G5, nag-H6 takes, and then Queen check. Ito po yung tinatawag ng Ragusin defense. Pinepuwersa yung Knight C6. So, ang ending po niyan, medyo equal lang naman. Ayan. So, equal lang po ang laban na ito until at some point. Dito po, ayun, pinalit po yung Reyna. Pagkapalit, hindi kinain Queen D6, nagtamang develop lang yung ginawa ng dalawa, tapos siya kumain. Ang ending, siya pa po yung may backward pawn dyan. Slightly better si Papi sa endgame na to. At ang matindi dyan, tingnan nyo yung oras si Papi, 1 hour and 42. Alam na alam niya ginagawa niya. Preparado si Papi. Si Pedosib 190 na lang pero tingnan nyo nangyari like dito, Rook C7, dinoble. Ayan, minabantay lang yung pawn backward Hindi po ito maitulak by the way kasi may ganito. Mapipin, tapos may D5, babagsak yung pawn. Kaya ayan, ganyan nangyari, inipon na lang, and dahan-dahan naglapitan yung king, nag-E5, of course, tumalon yung knight, ayan, palit, at biglang umokay na ang white, ang lakas ng sentro. At yung oras dumikit na din. Parang nakukulam lang sila, bigla sila nagkakamali. Ayan, lumapit yung king. Typical na endgame. At medyo dito lang po na nagkamali Kasi equal na daw po ito. Kiking mo lang. Pero tinira ito ni Papi. Anong bad niya ginawa kasi pag kinapture po yan, ito po plano niyan. Of course, yan, madaling maintindihan yan. Pero hindi naman kakainin yan. Walang kakain dyan. Ngayon, kung hindi siya kakainin, later on yung knight magkakasquare. At yun na nga, tinalo na nga agad yan. At yan na po ang nangyari sa ikutan na yan na binibigay po. Pag in-capture mo takes, winning yun sa black. Kaya gumanon lang. Lumapit lang. Grabe, yan. Tingnan yung mga mangyayari. Gumanong ganun lang. Oops, okay. Tapos eto na. Na-time pressure na. Si Pabi. 1 minute lang si Pabi. Nasa move 41. Madadagdagan na to ng konti. Tataas na yung oras to. Pero ang problema, sobrang accurate bigla ni Pedosib. Tingnan yung mga tira ni Pedosib. Pag kinapture mo to, putik. May passport. Kaya kinapture takes. Gumano. Hindi pala pwedeng kainin ngayon dahil may ganon. Anyway,
Chimek pa rin. Gumanon, boom, tulak lang. Hindi kayong kabayo. Hindi maabutan eh, pag kinain mo eh. Kaya bumalik. Nain. Grabe. Puro brilliant sacrifice, guys. Di makain, magpo-promote. O, gumanon na lang yung bishop, umatras. Gumanon, check, ganun. Sa'yo na naman yan. Puro pinampakaan yung pyesa. At pagka bishop dito, kumimove lang, gumanon. Grabe ka-accurate, mga kabiyahe. Grabe yan, no? Syempre, gumanon. Gumanon na. Pagka tira, no, nagugulo na lang, chinek, ganun. Tumakbo. At eto na. Tumakbo lang yung king, eh. Promote. At dito po, sinacrifice na nga lang yan, sabay lapit lang ng king, nag-resign na si Papi. Sa kadahilanan na kahit ano po itira niya, lalapit lang po yung king eh. King E3, wala po itong mapuntahan, pasadong lumayo. Ngayon, pag lumayo ka, mananalasa yung kabayo, at one pawn up eh. Yan, ubusin po yung pawn, ubusin yung pawn. Nag-resign na si Papi. Grabe! Grandmaster Pedosib. Isa po siyang 2800 killer destroyer mananabas ng 28 rating. Grabe si Pedosib. Naalala lang, nabilib lang po ako. Kaya, ganun. Anyway, ano naman ang performance niya pagdating po sa hindi 2800? Sa Olympiad po, tinalo niya si Magnus doon, pero inubos po siya ng Philippines. Tinalo ng Philippines ang Slovenia eh. Dahil tinalo siya ni Grandmaster Julio Catalino Sadora. May video din ako noon. No, tapos eto sa torneo ongoing, hindi masama ang kanyang performance. Ito po ang kanyang standing as of the moment. Pakita natin. Ayan, leading po si Gukesh Norderbeck Pagdananda at siya'y sumusunod. Pang port siya, 0.5 lang lamang ng mga leader sa kanya dahil may talo lang po siyang isa kay Alexei Sarana. Tapos tinalo niya si Vincent Keimer. Do tabla siya nung board around 8K Norderbeck. Yung dalawang 2800 sa torneo, sinibak niya pareho. Grabe. May mga ganun talagang player na pag malakas ng kalaban, lumalakas din. Abangan niyo po yung mga susunod natin video. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kapatid. Thank you po sa support. Bye-bye.